Guys, for today's video, isa na namang online lending app ang pag-uusapan natin at i-expose natin. I-expose natin kung ano yung practice nila in terms of the interest rate, in terms of how are they sending the money. And believe me guys, ito yung online lending app na ayaw mong subukan. Bakit? Kasi hindi man siya talaga auto-send, pero nandun yung threat na mag-auto-send siya. Anong ibig ko sabihin? It's for us to find out. So samahan nyo ko, pag-usapan natin si Credit Peso. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, guys. So, ito medyo warning sa lahat or babala sa lahat na itong pag-uusapan natin, kailangan nyo munang panoorin. Kasi, yun nga, sabi ko kanina may threat ng auto-send. And i-discuss ko sa inyo yan later on. Kaya kailangan nyo tapusin yung buong video para malaman nyo yung warning na sinasabi ko. Simulan natin. Sino ba si Credit Peso? So, itry natin i-search sa Google para makita natin kung may website ba si Credit Peso. And yeah, wala. Wala pong website si Credit Peso. So, ang gagawin po natin is magre-rely lang po tayo sa information na pre-provide nila sa Google Play Store. So, click po natin yung Google Play Store. Ito po yung About This app. Sabi niya, SEC registered daw siya. And ito po, under sila ng Micro.Lending Corporation na may SEC number na which is yan. And Certificate of Authority dapat, number na, ito po, 2921. Sabi dito, prepayment option ranging from 6 to 24 months. Well, since hindi naman kilala to, so medyo alam na natin yung galawan nitong online lending app na to na for sure this is 7 days. Okay, so hindi na po natin kailangan tong ibang information. Ito na lang po, para alam nyo. Credit Peso customer service daw ay at gmail.com. Nag-wonder lang po ako, business sila, lending company sila, pero ang ginagamit nilang domain is at gmail.com. Kung business sila, mas magiging credible yan kung papalitan nila ng domain name na pangalan ng kumpanya nila, di ba? So, let's go to the app. But before we head over dun sa sa offer sa akin, the usual, pagka-download nyo po, enter nyo po yung number nyo, magbibigay ng OTP, pagka-enter ng OTP, magkiklik kayo ng apply. After clicking apply, i-enter nyo na yung personal details nyo, tapos KYC, magpo-provide po kayo ng government ID nyo, and then magpe-picture po kayo. And then, magpo-provide po kayo ng 5 character reference, which is, hindi ko alam kung bakit kailangan 5, pero 5 siya. And lastly, kung saan ipapadala yung loan proceeds. Ito po kasi yon. May nakalagay po dito na isa-send daw po nila kagad yung loan proceed nyo. Kaya nung nabasa ko to, sabi ko, shucks, ano to mag-auto-send? nire-review ko lang naman po. Ayoko talagang umutang sa kanila. Kasi, alam nyo naman, predatory ang mga interest rate ng mga ganitong online lending app. Okay, so, ito na nga po. Check na po natin yung naging offer sa akin. Okay, so, ito po, na-approvean po ako ng 2,500. Ang magpo-provide daw sa akin ay si Lucky Cash. Tapos, ayan po, loan approved. Funds are being released. Tapos, please check your account regularly. So, di ba, mababother ka dito na ni-release na kagad yung account. Hindi mo man lang nakita kung magkano yung loan principal mo, paano yung payment, etc. Pagkatapos po niyan, may nakalagay pa pong counter dito sa ilalim na parang you have 3 minutes. Nakalagay dito, funds will be automatically sent to your account. Cancel on the details page if not needed. Diba? Nag-auto-send na to kagad. So, guys, you need to be careful of this app. Make sure, guys, na once na na-process na, nakita nyo na yung loan approve amount, basahin nyo yung details, tingnan nyo kung kakayanin nyo ba or gugustuhin yung manghiram dito. Pero, parang napaka-ano na itong practice na to. Parang minamadali ka. Ano, hindi ka ba hiram? Usually, di ba, sa mga nangi-scam, lalo na sa mga ganito, kunyari, nanalo ka, nandun yung sense of urgency. So, parang in the sense na ganun din, may sense of urgency din dito kasi kung hindi daw, mag-auto-send siya. Pero, yun nga, quickly, what you can do is click the details. Dun sa details, ayan, makikita natin yung loan term na 7 days nga lang, tapos 2,500 yung loan amount, and then meron daw na interest na 70 pesos. However, hindi pa rin pinakita dito kung may kaltas ba o wala. Okay sana tong interest niya na 70 pesos tsaka itong pagbabayad na nakalagay dito na 2,475.69 kahit 7 days. Kung walang bawas, I'm pretty much sure
na may bawas tong ganitong online lending app na to. And makikita rin natin yan sa feedback ng mga customer na nakagamit na nito. And ayan after 7 days, doon na babayaran yung halos full amount plus yung 25 pesos sa 2026 pa. So, immediately, what you can do is to cancel this loan. Ito pa, kapag kinancel mo, ito. So, mamimili ka ng reason. So, clinic ko, interest rate are too high. Tapos, nagbago siya. Tapos, sabi, nag-re-evaluate daw sila ng interest. Ito, rate reduce, auto assessment complete, 3% below the original rate daw. So, i-check natin. Click natin yung details. Wala naman po nagbago. Niloloko lang po tayo nito. Same pa rin naman po. So, yeah, ang ginawa ko is kinancel ko na lang. Sa nilagay ko namang reason is shorter term. Sabi niya na longer payment terms, time to unlock. Next time daw po, next time. So, yeah, kinancel na lang po natin yung loan dito. And then, yeah, nag-apply na rin po ako for account deletion. Yan, by clicking dito sa profile page, tapos account cancellation. And then, ito po yung details ng account cancellation. Make sure to follow na lang po at huwag na po kayo maglalagin kapag kinancel niyo na po yung account nyo kasi marire-open po siya. Tapos, mag-a-ask na po ito ng OTP. Then, isa niyo na po OTP. Then, yan. Close na po yung account. Tapos, kailangan di po kayo mag-login within 50 days kasi mataterminate po yung request for account cancellation. Check po natin quickly sa Google Play Store yung kanilang ratings. Click natin yung most recent. Sabi niya, good. Ito, galing kay Christine Ann Quizon. Do not download this app. This is a fraud. A big no-no. I thought I could borrow 3,500 but then when I click confirm, I only just got 1,975 of the said amount. On a short period of time, it's automatically disbursed on my account. You are really loan shark. Treat me harshly, very worst app. Yan. Scam. Grabe. Tapos babataan ka pa ng mga text. Huwag kayong mangutang dito. Yeah, di ba? Tama po yung yung diniscuss natin kanina na auto-disperse siya. Check lang po natin tong amount dito kasi hindi po tayo nakapag-calculate kanina because hindi natin alam kung magkano yung loan amount na matatanggap natin. At least dito, meron na po. So dito, 1,975 tapos 3,500. So 3,500 minus 1,975. Ibig sabihin, ito po yung service charge niya, 1,525. So, kung i-divide po natin to ng 3,500, nasa 43.5%. Sa loob ng 7 days, i-divide po natin by 7 days, nasa 6.22%. I-multiply po natin to sa 1 year, yan, 2,272% ang kanyang interest rate. Malayong malayo po to sa ceiling na sinet ni BSP na 15% per month or 180% per annum. So, kung ako po sa inyo, iiwasan ko po itong online lending app na to na si Credit Peso. At the same time, auto-disperse po siya. At kung meron na po nakahiram dyan, I suggest you can report Credit Peso sa BSP or sa SEC for not following the interest. Because like for 3,500, yung loan amount niya ay less than 10,000 pesos. And yeah, sabi nga dati, may discuss tayong video na kapag 7 days lang at hindi yung buong loan tenure na equally divided, meron tong mga hidden charges which is hindi nila pinakita. Feeling ko pwedeng mag-succeed itong pagrereklamo nyo kay Credit Peso just in case na gustuhin nyo. So in conclusion, would I recommend Credit Peso? Well, definitely no. Kung makakaiwas po kayo, please iwasan nyo po ang mga ganitong online lending app. Lalo na yung talagang matataas ang interest, yung mga loan sharks talaga, please iwasan nyo po sila. Okay, for our question of the day. Actually, itong practice nila na parang may sense of urgency, hindi lang naman sa mga illegal, hindi lang naman sa mga scam. Actually, kapag nag-mall ka, tapos meron ka nakitang promo, nagtanong ka, sabihin nila, Ay, hanggang today na lang po itong promo natin. So, for our question of the day, nagkaroon ba ng time na naniwala kayo sa kanila at nadala kayo sa sales stock na hanggang ngayon na lang yon? Or yung tipong may sense of urgency? Well, i-comment niyo yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mako Lumanog. Sabi po niya, helpful update yan. Thanks, Pat. More videos. New subscriber here. Kay Mako Lumanog, shoutout po sa inyo. Maraming salamat for subscribing to my channel and for supporting me and my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!